Magandang gabi po, isang Pilipina nagtagpuang patay sa isang subdivision sa Australia at base sa itsura ng bangkay, malakas ang inala ng mga otoridad na pinagsamantalaan rin ang biktima. Napag-alaman ding 3 buwang buntis ang Pinay. Ang mga nagdadalamhati niyang kaanak sa Pilipinas, hustisya ang hiling. Nakatutok si Claire Delfin. Tubong Baroy, Lanao del Norte si Joanne Canino Ryder. Masipag, marami raw pangarap sa buhay at gustong maiahon ang pamilya sa hirap. Ganyan daw ang 27 anyos na si Joanne. Kaya pagkatapos ng kolehiyo, nagpunta na siya ng Australia noong 2009 para roon magtrabaho. Doon na rin niya napangasawa ang Australianong si Corey Ryder. Miyerkules nung nakarang linggo, nabalitaan ng pamilya ni Joanne dito sa Pilipinas ang malagim na sinapit nito. Ayon sa asawa ni Joanne at sa Australian Police na tumawag sa kanila, Martes daw nung nakarang linggo, nakita ang bangkay ni Joanne na itinapon sa isang subdivision malapit sa kanyang pinagtatrabaho ang food chain sa Brisbane, Australia. Di na raw buo at may punit-punit na ang naiwang saplot sa katawan ni Joanne nang matagpuan ito. Ang mas masakit, 3 buwang buntis ang biktima. Ayon sa kapatid ng biktima, bago raw mangyari ang insidente, nabanggit daw ni Joanne na may nagbabanta sa kanyang buhay. Ito raw yung kaibigan ng kanyang asawang nambabastos din umano sa kanya. Friendly na tao yun. Madali siyang kausapin. Hindi mo siya mapag-isipan na may kagalit kasi marunong siya makisama sa kapwa, ma'am. Laman na rin ang balita sa Australia ang pagkamatay ni Joanne. Sa news article na ito sa internet, nakalagay na sa paunang investigasyon ng pulisya, lumalabas na pinukpok sa ulo si Joanne at may bakas din ng sexual assault sa kanya. Sa parehong article din nakalagay na sa ngayon hindi pa kasama sa listahan ng mga suspect ang asawa ng biktima. Hiling ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas, bukod sa hustisya, maibalik ng maayos dito sa bansa ang labi ni Joanne. Nahihirapan ang tiyuhin ni Joanne na tanggapin ang nangyari sa itinuturing na niyang anak-anakan. Bago raw kasi ipinanganak si Joanne, pinaslang din ang kanyang ama noon sa Lanao. Hanggang ngayon di raw nabigyan ng hustisya ang ama ni Joanne. Ang laking dagok dahil sa yung sa father nangyari. Tapos ngayon bata pa lang siya. Tapos nangyari sa kanya yung ganyan na uri ng pagkamatay sa kanya. Masakit sa amin. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.